Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Patayin mo nga muna yung camera mo, bilisan mo o babasagin ko yan sa harap mo. Ika na nga ni Jinwoo sa cameraman na nagulat at agad din namang sumunod. Dito na nga kinuha ng isa sa mga shadow ni Jinwoo ang bangkay ni Byung-gu na lubos pinagtaka ng ibang hunter at ano raw ang gagawin ng ating bida dito. Deadma nga lang dito si Jinwoo sabay aray sa shadow ni Byung-gu. Pagkalabas ng shadow ni Byung-gu ay rekta na nga itong nagpunta kay Hae-in habang pinaliwanag naman ni Jinwoo na mismong si Byung-gu ang tumawag sa kanya at nagsabing gamitin ang kapangyarihan nito. Kusa nga raw ang kagustuhan nitong pagalingin si Hae-in kahit wala siyang iniutos dito, pangiting tugon na nga ni Jinwoo at halata raw na napakabait nitong tao kahit noong nabubuhay pa. Habang ginagamit ni Byung-gu ang sugatang dalaga ay pagkagulat naman ang nadama ng iba. At di makapaniwala sa kapangyarihang pinapakita ng ating bida. Walang ano-ano'y nakiusap na nga itong si Baekhyunho, ang naiwang kaibigan ni Byung-gu, at marahil kapakipakinabang raw para sa kanila ang kapangyarihan ni Byung-gu ngunit kilala niya raw ito na ayaw sa pakikipaglaban at kung maaari ay huwag na raw isabak pang muli ng ating bida sa laban. Ngiti na nga ang naging sagot dito ni Jinwoo at huwag nga raw itong mag-alala, dahil yun din ang nasa isip niya. Agad na nga niyang kinansel ang shadow nito. At bago mawala ay nag-iwan ng ngiti sa kaibigan nitong si Baekhyunho. Samantala, galit na galit naman ang chairman ng Japanese Hunters at panong buhay pa raw ang grupo ng mga Koreanong Hunters, at panong napunta raw si Jinwoo sa nasabing lugar sa hindi naman daw ito sumama sa nasabing raid. Wala naman maisagot ang mga alipo race nito at basta na nga lang daw lumutang ang ating bida sa eksena. Buwisit, ika na nga lang ni Tanda at 7 nga raw sa 10 nilang S-rank Hunters ang namatay. Sabay kinulit ng kausap nito kung itutuloy pa raw ba nila ang kanilang plano. Wala naman ang nagawa ang chairman kundi ipag-utos ang pag-address ng kanilang plano, na lubos na nga nitong kinabuisit. Samantala, balik naman sa Jeju Island ay lubos na ngang namroblema ang mga hunters sa biglaang pag-atake ng mga natitirang magic ants, at akala raw ba nila ay natalo na ng ating mga bida ang leader ng mga ito. Dito na nga nila napagtanto na dahil sa pagkawala ng leader ng Magic Ants ay nawala na rin sa kontrol ang mga ito, kaya naman kanya-kanya ng aksyon para mapigilan ang nasabing mga halimaw na makalabas ng isla. Rekta na nga sila Baekhyunho sa helicopter kasama si Hae-in na wala pa ring malay, habang nagpaiwan naman si Jinwoo at aasikasuhin daw ang mga natitirang kalaban at mga naiwang itlog ng Queen Ant. Gustuin man nga raw nilang tumulong ay di pa sila tuluyang nakaka-recover ika na nga ni Choi Jong-in. Lalo na itong si Hae-in na kailangan pa raw nilang madala agad sa medical team. Level up dito, level up doon, sunod-sunod na level up na nga itong si Jinwoo sa loob ng kuweba sa bawat pagpatay nito sa mga natitirang magic ants at itlog. Dito na nga rin ito ibinida ang espada ng Demon Monarch, na sayang naman daw kung di niya gagamitin, hanggang sa di nagtagal ay naabot na nga ni Jinwoo ang level 100 bilang isang Shadow Monarch. Matapos nito ay agad na nga niyang nilapitan ang bangkay ng Black Ant, na napakalakas peran daw ng aura kahit patay na. Dito na nga niya ginamit ang arise skill niya ngunit lubos na gulat nang biglang nagdilim ang paligid at nagtaka kung di raw ba gumana ang arise skill niya sa Black Ant. Walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang sa kanyang likod ang isang pambihirang shadow, ang extracted shadow ng Black Ant na sadyang naiiba sa lahat, nang bigla na nga lang itong nagsalita na lubos niyang kinagulat. Tinawag na nga siya nitong King at kung mamarapatin daw ng ating bida ay bigyan siya ng pangalan. Ayon sa notification ay general rank daw itong shadow na nagpaisip kay Jinwoo, na marahil siyang dahilan kung bakit naiiba ito sa iba at nakakapagsalita. Pero teka ako pumatay sa'yo, sigurado ka bang gusto mo akong pagsilbihan? Tanong na nga ni Jinwoo sa Black Ant. Ayon naman sa Black Ant ay di pa siya patay, bagkus ay pinanganak muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang hari, na lubos niyang pinasasalamat, kaya simula ngayon ay sa kanya lamang daw ang katapatan niya. Sabay request na bigyan siya ng pangalan ni Jinwoo. Beru na nga ang ipinangalan dito ni Jinwoo, ang kauna-unahan niyang general rank shadow. Samantala, nagpatuloy naman sa pag-atake ang mga natitirang magic ants, na lubos problema na nga ng ibang hunters, lalo na itong mangtangang artista. Di naman nagpatinag ang iba at siniguradong walang makakatakas na mga halimaw, dahil kung sakali ay makakarating ang mga ito sa mainland na siya nga nilang iniiwasan. Nang makita ito ni Jinwoo ay agad na nga nitong inutusan si Beru na tumulong sa pagsupil ng mga natitirang magic ants, na siyang agad ding sinunod ni Beru at kahit anong araw basta para sa kanyang hari.
Muntik-muntikan na nga rin sila Mr. Song kung di lang dumating si Bero na siyang basic pinagpapatay ang mga kalaban gamit ang pambihira nitong bilis. Todo effort din itong sila Choi Jong-in na pinipigilan lahat ng umaataking magic ants sa sinasakyan nilang helicopter, ngunit sa kasamaang palad ay sadyang marami ang kalaban kaya bumigay din kalaunan ang barrier magic ng hunter na kasama nila. Walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang ang kurukuryenteng kapangyarihan na siyang basic tumapos sa mga halimaw, hanggang sa ay pakitang si Jinwoo ito na muli ay to the rescue sa kanila. Happy-happy na nga ang lahat at sa wakas natapos na ang laban sa Jeju Island, matagumpay din nilang napigilan ang pagkalat ng mga halimaw at ligtas na nakauwi ang kanilang mga S-rank hunters. Marami man ang nagbuwis ng buhay ay masasabi raw nilang naging matagumpay ang pang-apat na raid mission ng Jeju Island, ika na nga ni Chairman Go. Sa kabilang dako naman ng mundo bandang China ay pinakita naman ang iilan pa sa mga nakatakas na magic ants. Dito na nga pinakita ang isang Chinese hunter na mag-isang hinarap ang sandamakmak na langgam, at basic lamang na tinapos ng di man lang umaalis sa kinatatayuan nito, na lubos ang pagka-boring at sana raw yung Black Ant man lang ang nakaharap niya nang nag-enjoy man lang siya. Makalipas ang ilang araw ay nagtayo na nga sila ng monumento para gunitain ang mga nawalang buhay sa nakaraang Jeju Island raid. Isa nga sa mga nagpunta rito ang ating bida, na bagamat naging bayani sa nasabing raid ay binatikos pera ng iba dahil bakit daw huli na dumating, at sana raw wala sanang mga namatay kung nagkataon. Pinabulaanan naman ito ni Baekhyuno at huwag na raw nakikinig sa sinasabi ng iba si Jinwoo, dahil anuman daw sabihin ng iba, ay di nila maalis na siya peren ang nagtapos ng trahedyang ito. Nagmo-moment pa nga itong si Jinwoo ay eksena na naman si Chairman Go at kinausap siya, at pinabatid ang lubos nilang pasasalamat sa naging tulong ng ating bida sa nakaraang Jeju Island raid. Malungkot naman itong sinagot ni Jinwoo at kung mas napaaga lang daw sana ang dating niya kamakailan ay buhay pa raw sana ngayon si Byung-go. Nakakalungkot man pero sana isipin mo rin Jinwoo na ikaw ang dahilan kung bakit ligtas ang iba pang S-rank hunters, pati na ang mga tao, ika na nga ni Chairman Go. At balang araw sana ay makabawi rin daw sila dito kay Jinwoo. Sabay tanong kung ano na raw ba ang plano nito ngayon, lalo na at nakita na ng buong mundo ang kakayahan niya. Sigurado raw ay maraming magkaka-interes dito kaya ngayon pa lamang ay tatanungin niya na ito, gaya ng tanong niya dati. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap ay pinabatid naman ni Jinwoo na nais niyang bumuo ng sarili niyang guild. Habang nasa memorial ang iba ay grupo naman nila Kuya A-rank Guildmaster ang naatasang magligpit at maglinis sa Jeju Island, na kinabibwisit ng ibang members nito. Paliwanag naman ng Guildmaster na huwag nilang minamaliit ang inatas na trabaho sa kanila, pagkat nangangahulugan lamang daw ito na tiwala ang iba sa kanila, na siyang sukatan daw ng isang tunay na lalaki. Abat amazed na naman nga ang sidekick nito hanggang sa magulat na lamang sila ng may di kilalang lalaki ang lumutang mula sa kung saan. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may pamitik ng daliri, muli ay isang di kilalang nilalang na kasama ng maskuladong lalaki, sabay bagsakan nila at pinatulog nga nito. Dito na nga pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa isang nilalang na kumpirmadong siyang may gawa raw ng lahat, at bakit tinutulungan daw ang mga tao. Tapos na nga raw sila rito kaya umalis na sila sabay nagbukas ng portal. So wala ba tayong gagawin? Tanong na nga ni Batok kay Payat. Tuloy peren nga raw ang hunt at walang magbabago ayon sa plano, sagot naman ni Payat sabay umalis na. Walang ano-ano'y umalis na nga rin itong si Boy Batok sabay pakita sa airpot ni Jinwoo na nakasilip mula sa malayo. Samantala, naipit naman sa traffic itong si Jinwoo, habang kausap sila Jin tungkol sa approval ni Chairman Go sa gagawin niyang guild, matapos nito ay si Chairman Go naman ang tumawag sa kanya, at sinabi ang tungkol sa B-rank gate na lumutang sa unahan lamang ng traffic na binabaybay niya. May mga pinapunta na raw silang hunters ngunit baka matagalan pa, dagdag na nga ni Chairman Go. Dahil dito ay mismong si Jinwoo na nga ang pumunta sa gate, at mag-isang pumasok dito. Sa gulat nila ay bigla na nga lang itong naging red gate, habang ang problema naman ng ating bida ay di siya nakapagpaalam sa hermit niya na medyo matatagalang makauwi. Sa bagay saglit lang naman daw ito sa kanya, ika na nga ni Jinwoo sabay pinalabas ang kanyang shadow army. Habang nakikipaglaban itong si Jinwoo ay moment naman itong si Hein, at pinabatid daw sa kanya ng nakaraang raid ang limitasyon niya. At napakalayo niya pa raw na masabing malakas. Ibang-ibang araw dito kay Jinwoo, na gusto niyang maabutan at maging kasing lakas. Nagpatuloy naman sa pakikipaglaban nitong si Jinwoo, habang may pa-speech,
na pinanganak raw ang mga hunters para mag-hunt sa mundong puno ng dungeons, dapat handa raw tayong tugisin at maging tagatugis. Isang mundong nasa hukay ang isang paa mo, ngunit sa kabila nito ay laban pa rin ang mga hunters kahit dehado pa sa laban, iba-iba man ang rason ng pakikipaglaban, mapa dahil sa paniniwala, mapa dahil sa pamilya, o may nais patunayan, at iba pa, sabay pakul na naglakad, at sinabing sino ang susunod niyang itutumba. Aces tapos na siguro naman magla-like at subscribe ka na, grabe naman na ay, hihi salamat.